Itong post ni Sas Rogando sa SOT. Ano lang siya, naglagay siya ng 5 laugh emoji, tumatawa. Isinare niya ang post ng 1PH. Pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Nakakatawa nga. Ibinunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na may mga ilang mambabatas na umano'y nais na lamang manahimik at isauli ang perang nakuha mula sa mga irregular na flood control contract. Balik ha, anong kapalit? Meron. Ayon kay Rimulya, makikipagpulong siya sa Sandigan Bayan sa October 27 para pag-usapan ang mechanics ng restitution o ang pagsasauli sa mga perang nawawala sa kabandang bayan kapalit ng plea bargain o pag-amin sa mas mababang kaso. Sabi ni Rimulya, lahat ng ganito will end up with plea bargaining. Iyon talaga ang ending niyan. Giit ng Ombudsman, kailangang may basbas ng Sandigan Bayan bago simulan ang restitution process. Okay, so klaruhin natin ha. Example, ako yung contractor. Natatakot na ako. Lalapit na ako sa dito sa ICI ba o sa Ombudsman, sa gobyerno. Paano? Parehas kami ng partido. Magkakasakam na kami sa politika. Okay, balik ko na lang. So, sige, balik mo. O, sige. Pababain natin yung kaso mo. Pababain natin yung... Kung makulong ka man, konti lang. O baka probation na lang. O, sige, balik ko na lang ha. O, ganon. Ganon ang plea bargaining. At sinasabi ni Ombudsman Rimulya, kailangan daw ng basbas ng Sandigan Bayan bago nila gawin. Okay, kung ganon. How about ang taxpayers? Ano ba ang kagustuhan ng taxpayers? Pera namin yan eh. Tanungin, hindi nyo ba tanungin ang mga taxpayers kung papayag sila sa ganyan? Kung ako ang tatanungin, never! Kahit walang maisauli na pera, basta makulong to the maximum. Yung nakakagalit kasi. I don't know, itong mga taong ito, mga kongresista, I don't know, si Ombudsman Rimulya, nasubukan ba niyang nabahaan? Ako nasubukan kong nabahaan. Lumaki ako sa bayan ng Bangar, La Union. Yung bahay namin malapit sa malaking Amburayan River. Nung wala pa kaming diki, halos every year na magbaha. Nakakatakot yung mga experience ko sa baha. Mabuti na lang, nung dumating yung diki, magandang pagkagawa, hanggang ngayon buhay pa rin yung diki. Ilang taon na yun. Ganon ang tunay na flood control. Kaya ang hirap yung mabahaan. Yung sa Metro Manila, sa Bicol, saan pa? Bulacan. Ang hirap yung kalagayan nila. Tapos ganyan lang, itong mga contractors, matakot lang na mapreso ng matagal, ibabalik na yung pera. Ako, never, kahit wala nang ibalik na pera, basta makulong sila, maximum na pagkakulong. Para matagam sila. Kasi kung walang makulong ng maparusa ng todo, itutuloy yan. Kailangan may maparusan, masampulan. Example, martial law, ito, problema sa droga, 1970s. O nung nag-martial law, anong ginawa ng Marcos Sr.? Yung drug lord na Lem Eng Seng. Tandang-tanda ko pa eh. Lem Eng Seng.
firing squad sa Luneta ba yun? Basta televised throughout the world. Firing squad. Oh. Natakot ang mga drug lords umalis sa Pilipinas. Yung panahon ng martial law, wala nang problema ng droga sa Pilipinas dahil nandun yung fear factor ng isang Marcos Sr. So dapat dito sa kalokohan ito ng flood control na corruption na ito, kung pwede nga, death penalty. Kung maipasa lang sanang batas. Bitayin itong mga nangungurakot ng ganito, plunder. So, ako personally, ayoko yung restitution. Bahala nang walang maibalik na pera. Basta makulong. Okay. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. People who reacted. Tingnan nyo ha. 11,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa. 359 ang galit. 212 lang ang nag-like. Ombudsman Remulla, please. Tanungin nyo nga rin ang mga taxpayers kung maligaya sila sa pinaplano nyong restitution na ibalik na lang nila ang pera kapalit ng mas mababang kaso at mababang sentensya. No way. Okay, comments. Rico Simpatico. If you steal a can or two of sardines from a grocery store, you can't just return them. You'll have to face jail time. Correct. May mga nagnakaw lang ng konting bagay na pre-preso. Ito pang milyones, bilyones, tapos isasauli lang. Ano kayo? Bese Fernando. True justice is not achieved through words of promises, but through the firm and fair punishment that fits the crime. Only then can justice restore order and deter wrongdoing. Correct. Andy Huatco. The biggest joke of them all. Kapal talaga. Remulla sa amin. Sila may kasalanan. Hindi sa'yo. Correct. Taxpayers. Hindi lang sa'yo. Honorable Ombudsman. I-consider nyo ang damdamin ng mga galit na taong bayan. Mabuti nga, ang Pilipino, dito lang sa social media naglalabas ng galit, hindi ginagaya yung Nepal at Indonesia. Tapos ganyan pa, ipapasauli lang. Na may mga kongresista daw na gustong ibalik ang pera na nakulimbat kapalit ng mas mababang kaso at pagkabilanggo. Okay. Barsaga, sa mga kongresistang gustong manahimik, sabi niya, patahimikin na lang natin para bawas ang buwaya. Matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Remulla na may ilang kongresistang gustong manahimik na lang. Anong ibig sabihin sa manahimik na lang? Para hindi na imbestigahan? At isauli ang perang nakuha mula sa irregular na flood control projects. Mabilis na nagpaabot ng reaksyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ito ang kanyang post. Kung gusto nilang manahimik, edi patahimikin natin sila para bawas buwaya. Paano? Paano niya kaya patahimikin? Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni Remulla na may ilang mambabatas na umano'y nag-aalok na isauli ang perang nakuha nila at makipag-ariglo sa gobyerno. Okay, ito ang pahayag ng ombudsman. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Magsasauli pa sila sa mga contracts kung saan nag-contractors sila. Ngunit giit ni Barsaga, hindi sapat ang simpleng pagsasauli ng pera kung napatunayan ang pangdarambong. Aniya, kailangang may mabigat na parusa upang matigil na ang kultura ng korupsyon sa pamahalaan. So mga kaibigan,
Agree ba kayo sa niluluto? Mga contractors nanloko sa atin, nangulimbat ng bilyones. Pasalamat na lang tayo at mayroong Pangulo na nagbida sa kanyang SONA, 5,500 control projects, na pinak-check naman ng Bagyo Katrina at sunod-sunod na bagyo. Kaya nabulgar itong ginagawa nila. Paano na lang kung hindi nabulgar, di tuloy-tuloy ang kaligayan nila, tayo naman tuloy-tuloy ang ating pagdurusa. O ngayon na malapit na silang makorner, tapos ganyan, compromise agreement o ariglo, papayag ba kayo? To me, no way. Kahit walang ibalik na pera, basta siguraduhin lang makulong sila ng pinakamahabang pagkakulong para magsilbing leksyon. Ang sinasabi ng ombudsman, plea bargaining o plea bargain. Ito ba ang kailangan natin ngayon? Plea bargain? Mag-usap-usap sila? Ano ba? Kung ordinaryong taong nagkasala, diretso preso, walang bargain-bargain. Sila, mga kongresista, special treatment. Ano ba ito? Lukuhan? Nakakaano Lalong magagalit ang taong bayan nito pag ganito ang gagawin nila. Okay, so, basa lang ako sa mga comments, ano? Sinin, Pipito. Pag kaalyado sa politika, pwede lang isauli, hindi nakasuhan. Pero pag kalaban, kasuhan. Anong justice system yan, ombudsman? Kampihan? Mabilis sila, basta Duterte. Ngayon, tinatarget na nila si Senator Bongo. Sinampahan na nila ng kasong plunder. And huwag tayong magtaka pag maindik yung sasampahan na ng ombudsman si Senator Bongo at PRRD sa Sandigan Bayan. Wag na tayong wag na tayong magtaka pagdating ng panahon na yun. Naman, ang bilis. Ex-Governor Gwen Garcia, basura ng kaso. Wow. Ano pa? Mabuti na lang, si BP Inday Sara ay isang impeachable official. Kaya hindi nila magalaw. Inamin na ng ombudsman na wala siyang kapangyarihan na tanggalin ang Vice Presidente. So dito talagang plus yung ICI, if you connect the dots, ang ICI noon, private hearing. Bakit biglang nag-announce nga, i-live stream na? Tapos may nangyaring sunog sa DPWH. Nagduda tuloy si Congressman Toby Chanco. Opinion ko lang ito, sabi niya. Ano yan? Nasunog o sadyang sinunog? Para wala ng ebidensya. Nakakapagtaka. Yung after a month, sila lang nakakaalam sa kanilang mga hearing. Pinagbawalan tayo, parang wala tayong pakialam. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan yan. Bakit hindi nyo ipakita sa amin? Ngayon, mag-announce na pwede na. Ipakita ang hearing pagkatapos ng sunog. Mga speculations lang ito. Hindi mo masisi ang taong bayan dahil nakakagalit na Salamat sa mga artista na nagpapahayag na lalo na yung si Miss Grand International Emma Tiglao, nakaka-inspire yung kanyang ginagamit yung kanyang plataforma sa beauty pageant para talakayin ang korupsyon. Meron din yung artista
Morales ang apelyido. Gawad Orion Award. Nung tinanggap niya ang award niya, ikulong ang mga kurakot. Nagsalita siya laban sa pangungurakot. Wow. Yung big business groups, 34 business groups, nagkaisa, nanawagan na itigil ang korupsyon. Yun na. Nagkakaisa na po ang taong bayan. Salamat. At huwag po tayong paluloko. Huwag po tayong papayag dito sa mga ari-ariglo. Dapat ikulong ng pinakamatagal yung dapat makulong.